Part 24. Kinahapunan ay umuwi sa bahay si Louie matapos ng trabaho. Dumiretso siya sa guest room na pansamantalang inuukupan ni Zia para magpagaling. Pumasok siya sa kwarto habang hinuhubad ang suot na kurbata. "Kamusta?" aniya kay Zia. "May nararamdaman ka bang kakaiba?" Saka binalingan ng tingin ang nurse. Kaagad naman itong tumayo sa kinauupuan at lumabas ng kwarto upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap ni Zia na sila lang dalawa. Pagkasara ng pinto ay binalik ni Louie ang tingin kay Zia kung saan ay nakatingin din pala ito sa kanya. Nagtagal ang titig ni Zia ng ilang segundo saka nagtanong, "Bakit mo ko binalik dito?" "Yung kasunduan natin, tuparin mo yun," aniya sa namamaos at mahinang boses. Umiling si Louie. "Naisip kong ibalik ka na lang dito dahil mas lalo ka lang mahihirapan doon. Ang sabi pa sakin ng doktor ay gusto mo raw laging mapag-isa at nasa kwarto. Kaya paano bubuti ang kondisyon mo kung ganoon lang palagi ang nangyayari? Baka habang patagal ng patagal ang bumagsak na ng tuluyan ang katawan mo kay mas mabuti pang dito ka na lang para matutukan ng mabuti." Mahaba niyang paliwanag at wala nang balak pang sabihin ang totoong dahilan kaya ibinalik niya ito sa bahay. "At least dito ay mas malapit ka lang samin at makakasama mo pa si Luisa," dugtong pa ni Louie. "Ibig sabihin ay tuloy pa rin ang napag-usapan natin. Maghihiwalay pa rin tayo?" tanong ni Zia. Huminga ng malalim si Louie saka tumango. "Oo," aniyang medyo nahirapan pang sabihin iyon. Dahil sa totoo lang, ay hindi niya naman talaga gustong makipaghiwalay. Pero dahil ito ang gusto ni Zia kahit mahirap at masakit ay ibibigay niya. "Salamat," ani Zia. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kwartong iyon hanggang sa muling nagsalita si Zia. "Gusto ko lang ipaalam sa'yo na pag bumiti na ang pakiramdam ko'y uuwi ako kay mama at doon natitira kasama siya. Pumayag ka man o hindi sa gusto ko'y aalis pa rin ako." Nanatiling walang reaksyon si Louie kahit isinisigaw na ng isip ang pagtutol. "Sige at maiwan na muna kita," paalam niya kay Zia. "Hintayin mo na lang ang pagkain mo't magpapaluto ako sa cook." Matapos ay saka lumabas ng kwarto si Louie, mabigat ang hakbang patungo sa master's bedroom. Nanatili lang siya sa kwarto hanggang sa dumilim at tawagin ng katulong para sa hapunan. Pagkatapos ng oras na para magpahinga ay hindi siya makatulog at laging samasagi sa isip si Zia. Kaya lumabas siya at pinuntahan ito. Maingat at walang ingay na pumasok sa loob ng kwarto. Madilim ang buong paligid pero dahil sa maliwanag na buwan na tumatama sa floor-to-ceiling window ay hindi naman siya nahirapang makalapit. Nakatayo lang si Louie malapit sa kama habang pinagmamasdan ang natutulog na si Zia. Gusto niya manghawakan sa kamay, yakapin o halikan ay nakontento na lamang siya sa ganoon. Hapunan. Pagkatapos ng oras na para magpahinga ay hindi siya makatulog at laging samasagi sa isip si Zia. Kaya lumabas siya at pinuntahan ito. Maingat at walang ingay na pumasok sa loob ng kwarto. Madilim ang buong paligid pero dahil sa maliwanag na buwan na tumatama sa floor-to-ceiling window ay hindi naman siya nahirapang makalapit. Nakatayo lang si Louie malapit sa kama habang pinagmamasdan ang natutulog na si Zia. Gusto niya manghawakan sa kamay, yakapin o halikan ay nakontento na lamang siya sa ganoon. Maya-maya pa ay napansin niyang gumalaw ito. "Zia," aniya nang masigurong gising ito. "Bakit? Anong ginagawa mo rito?" Sagot naman ito ilang sandali pa. "Hindi ako makatulog." Tumalikod ng higa si Zia. "Gusto ko namang magpahinga kaya kung wala ka ng kailangan pa'y iwan mo na ko." Lumupaypay ang balikat ni Louie at tahimik na umalis. Bago isara ang pinto ay umusal pa siya ng salita, "Good night." Nagpakalakas ng mabuti si Zia para makaalis na sa pudor ni Louie dahil persigido talaga siyang umuwi sa ina at makasama ito sa lalong madaling panahon. At wala pang isang linggo matapos makabalik ay nakakaalis na siya sa kama at maayos na nakakakilos. Ngunit hindi pa pinapayagang lumabas ng kwarto. Nakakasama na niya ang anak at nagagawa na itong may akap. Noong isang araw naman ay bumisita si Maricar matapos malaman na nakabalik na siya. Tuwang-tuwa ito at maging si Lindsay ay napasugod na rin matapos mabalitaan ang pagbabalik niya. Habang naroon ang ina ay napag-usapan na rin nila ang plano niyang pagtira kasama ito at wala namang problema iyon kay Maricar. Ang inaalala lang nito ay si Louie. Siniguro naman ni Zia na walang magiging problema at hindi naman tumutol si Louie sa gusto niya. Hindi nga lang din pumayag. Pero hindi na niya iyon sinabi pa.
Ang mahalaga ay pwede na siyang umalis sa oras na tuluyang manumbalik ang lakas ng katawan. Kaya nang sa tingin ni Zia ay kayanan niyang ay kinausap niyang muli si Louie. Bukas o sa makalawa, ay aalis na ko. Nagbaba ito ng tingin. Wala mang reaksyon ngunit kapansin-pansin ang pagkayam ng kamay nito. Kung, yan ang gusto mo, sige, tugon ni Louie. Isasama ko si Louisa. Nag-angat ng tingin si Louie, may kaunting reaksyong makikita sa mukha pero hindi naman ito nagalit. Kaya mo ba? Ang sabi ng doktor ay wala pa ring improvement sa depression mo, baka mahirapan ka lang sa pag-aalaga sa bata. Nabigla si Zia sa sinabi nito. Hindi niya akalaing papayag ng ganoon lang si Louie. Inaasahan pa naman niyang tot-utol at magagalit ito, pero hindi. Isama mo na ang nani at isa pang katulong para may iba pa kayong makasama ni Mama, tukoy ni Louie kay Maricar. Huwag mong isipin ang sweldo nila at ako nang bahala, basta sasama silang dalawa sa iyo para hindi kayo masyadong mahirapan ni Mama at sobrang likot na ni Louisa. Okay, salamat, nasabi na lamang ni Zia sa labis na pagkabigla. Talagang naninibago siya sa ikan-ikilos nito, parang ibang tao at hindi si Louie ang kaharap niya. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay tila isang normal na araw na lamang ang lumipas hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pag-alis. 10:00 ng umaga at unang inilabas ang dadaling gamit. Naunang bumaba ang nani habang karga ang bata samantalang ang katulong na makakasama ni Zia pauwi ay nakaalalay sa kanyang maglakad. Kaya ko naman, aniya. Bumababa na sila ng hagdan nang mapansin sa living area ang ina at si Lindsay. Maging si Alice ay naroon din, pero simula nang magising ay hindi niya pa nakikita si Louie. Matapos makababa ng hagdan ay kusa nang lumapit si Maricar at Lindsay para may akap siya. Sinundo ka na namin, ani Maricar. Iniwan ko muna sandali ang shop para makasama ka, saad ni Lindsay. Pagkatapos ay lumapit naman si Alice. Ako na po ang maghahatid sa inyo. Tumanggo lang si Zia kahit gusto niyang tanungin kung nasaan si Louie. Pero nagdalawang isip agad siya. Nang paakay na silang lahat sa van ay hindi na nga napigilan ni Zia na magtanong, si Louie. Magkakasabay na lumingon sina Alice, Lindsay, Maricar at maging ang dalawa pang kasama. Ba't mo hinahanap? Kausap namin kanina, si Lindsay. Umiling lang si Zia. Nakumpirmang ayaw nga nitong humarap at talagang iniiwasan siya. Hindi ba kayo nakapag-usap o nagpaalam man lang sa isa't isa? Ani Maricar. Muling umiling si Zia. Baka ayaw lang niyang makitang umalis ka. Mahirap sigurong magpaalam, ganun, baliwalang komento ni Lindsay. Yumandar na paalis ang sasakyan at bago tuluyang lumabas sa gate ay nilinga ni Zia ang balcony ng master's bedroom. Sarado ang floor-to-ceiling window pero kitang-kita niyang nakadungaw si Louie mula sa bintana, diretsyong nakatingin sa kanya. Mahigit 1 buwan ang lumipas, naging maayos naman ang buhay ni Zia simula nang tumira kasama ang ina. Nag-i-improve at bumabalik ang dati niyang pangangatawan. Maayos niya na ring naaalagaan ang anak. Kahit hiwalay at wala ng rason para muling mag-usap ni Louie ay hindi ito nakakalimot sa kanila. Araw-araw ay nangungumusta ito. Nagre-reply naman siya kapag si Louisa ang pinag-uusapan pero kapag tungkol sa ibang bagay ay hindi na lamang niya pinapansin. Hindi siya manhid para hindi malaman na gusto nitong makipag-ayos, na muli silang magkabalikan pero hindi na talaga kaya ni Zia ang ganoon. Maayos na ang buhay niya kasama ang ina at anak. Kaya kapag nauuwi sa ganoon ang usapan sa linya ng cellphone ay pinaprangka na niya si Louie. Hindi naman ito nagagalit at tumatahimik na lamang hanggang sa naging madalang na ang pagtawag at pag-text nito. Hindi na rin naman niya pinapansin pa dahil abala siya sa pamilya at ang planong paglipat sa Cebu. Sa araw na iyon ay nagtungo si Zia sa pastry shop dahil namimiss na niya ang lugar. Kamustahan at kwentuhan ang nangyari mula sa mga staff, na may kaunting trabaho. Dahil kahit gustong tumulong ni Zia ay hindi siya pinapayagan ni Lindsay. Kapag kaunti lang ang customer ay agad naman itong nakikipagtsikahan. Hanggang sa mapansin ni Zia mula sa labas ang isang pamilyar na babae. Bakit? Tanong ni Lindsay. Kilala mo, pinsan ni Bea. At ano namang kailangan? React agad ni Lindsay na nagtaas ng isang kilay. Gusto mong kausapin ko? Hindi, ako na lamang. Saka, uuwi na rin ako matapos siyang kausapin. Okay, ingat ka sa daan, ani Lindsay. Paglabas ni Zia sa shop ay agad na lumapit si Kayla.
Medyo napakunot-noo pa siya nang mapansin ang eyebags at pagpayat ng katawan nito. Parang may pinagdadaanang problema. Bago pa makapagtanong si Zia kung anong sadya nito ay mabilis nang nahawakan ni Kayla ang kamay niya. Mrs. Rodriguez, kayo na lamang po ang malalapitan ko. Kailangan ko po kasing makausap si Sir Louis, ani Kayla habang may luha sa mga mata. Kumunat ang noo ni Zia sa kabinawi ang kamay mula sa dalaga. Ba't ka sakin lumalapit? Hiwalay na kami ni Louis at matagal nang walang komunikasyon. Kung gusto mo talaga siyang makausap ay magpunta ka sa kumpanya, hindi sakin. Binawalan na po akong pumunta roon. Kaya kayo na lamang po ang pag-asa ko para makausap siya. Naaksidente si Tio Manuel at ngayon naman po ay nagkasakit si Tia Linda dahil sa labis na pag-aalala. Walang pera na mapagkukunan kaya gusto ko sanang humingi ng tulong kay Sir Louis, paliwanag naman ni Kayla. Kung ganon ay pasensya na pero hindi kita matutulungan. Akmang lalagpasan ito ni Zia nang muli siyang hawakan sa kamay at tuluyan ng lumuhod sa harapan niya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kaya, please, tulungan niyo po kami. Yak ni Kayla. Pilit mang binabawi ni Zia ang kamay ay hindi niya magawa sa higpit ng kapit nito. Hindi nga sabi kita matutulungan, hindi na kami nagkakausap ni Louis. Kung kailangan mo talaga ng pera ay bibigyan na lamang kita pero si Louis ang kailangan ko. Inis na hiyaw ni Kayla sa kamarahas na tinabig palayo ang kamay ni Zia. Sakto namang lumabas si Lindsay sa shop para usisin ang nangyari nang makita niya ang ginawa ng dalaga sa kaibigan. Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Ayos ka lang, Zia. Saka muling binalingan si Kayla. Hoy, umalis ka rito kung manggugulo ka lang. Sita niya, hayaan mo na at titigil din yan pag alis ko, ani Zia. Saka tinitigan ang dalaga. Sa pakiworry niya ay hindi naman talaga ito desperadang makausap si Louie nang dahil sa magulang ni Bea, kung hindi sa iba pang dahilan na wala siyang ideya kung ano. Magkaganoon man ay naglabas siya ng pera sa wallet. Na aksidente at nagkasakit man ang tiyuhin mo tiyahin ay labas na ko roon. Ito, ibili mo ng gamot nila, aniya sabay bigay ng pera. Anong nangyayari rito? Sabay na napalingon ang tatlong babae matapos marinig ang boses na nagsalita. Bago makapag-react si Zia ay napatakbo na si Kayla palapit kay Louie, na agad humingi ng tulong. Binulungan naman ni Lindsay ang kaibigan, every other day nagpupunta rito si Louie para bumili ng cake at drinks. Pagkatapos ay nagtatanong kung kamusta ka na raw, aniya pero wala namang reaksyon si Zia. Samantalang sa ginawa ni Kayla ay tuluyan nang napuno si Louie lalo pa at naabutan niya ang tagpo kaninang sinisigawan nito si Zia. Kaya tumanggi na siyang magbigay ng kahit na anong tulong. Sobra-sobra na ang naibigay ko sa pamilya niyo, saan na yun napunta? Tanong niya, hindi naman nakasagot si Kayla ngunit persigido pa ring makuha ang kailangan. Dahil ba wala na ang pinsan ko ay kakalimutan mo na lang ang pangakong binitawan mo na hindi pababayaan ang tiyo't tiya. Sambat niya. Napatiimbagang naman si Louie. Binigyan ko sila ng malaking halaga para makapag-umpisang muli. Kaya kung ayaw mong bawiin ko yung lahat ay mas mabuti pang umalis ka na, aniya saka ito nilagpasan. Nanghina ang tuhod ni Kayla at napaluhod sa semento. Pinaasa mo lang ako, sigaw niya, iyong maririnig ng kahit sinong nasa malapit lalo na si Zia. Anong pinagsasasabi mo? React ni Louie sabay tingin kay Zia. Huwag kang magkunwari, you lead me on. Hindi ako manhid para hindi mapansin na you're interested in me. Sa narinig ay napailing na lamang si Zia, saka nagpaalam kay Lindsay na uuwi na. Matapos ay naglakad sa tabi ng kalsada para pumara ng taxi. Mabilis namang humabol si Louie upang pigilan ito. Gusto kong makita si Luisa kaya sa kotse ka na sumakay, aniya na hinawakan pa ang kamay nito. Binawi ni Zia ang kamay sa katahimik na naglakad patungo sa kotse nito na nakaparada sa hindi kalayuan. Kaagad namang sumunod si Louie kahit pa makailang beses na tinatawag ni Kayla ang kanyang pangalan. Bago umalis sakay ng kotse ay nilingon pa ni Zia ang kaibigan na pinapaalis si Kayla sa lugar. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya, saad ni Louie habang nakafocus sa pagmamaneho. Nagsisinungaling lang siya, totoo man o hindi ang sinasabi niya ay labas na ko roon, Louie. Hiwalay na tayo kaya malaya kang gawin ang mga bagay na gusto mo't hindi na kailangan pang magpaliwanag sakin. Sa sinabi ni Zia ay humigpit ang kapit ni Louie sa manibela.
Ngunit kahit wala na itong pakialam ay gusto niya pa ring magpaliwanag, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Sandaling katahimikan ang namayani sa dalawa hanggang sa sandaling huminto ang kotse ng maabutan ng pagpula ng traffic lights. Hindi si Bea kung hindi ikaw talaga ang dahilan kung bakit ako nagising noon at huli ko na iyong nalaman. Sa'yo yung CD tape na laging pinapatugtog noong nasa ospital pa ako. Ikaw yung tumutugtog at hindi naman talaga si Bea, nagpanggap siya at nagsinungaling sakin. Napalingon si Zia, kung ganun pala ay sakin ka may utang na loob. Kaya siguro nag-iba ang pagtrato mo dahil nagsisisikat na kokonsensya sa lahat ng mga maling nagawa sakin. Sapul at talagang tinamaan si Louie ng mga binitawang salita ni Zia. Kaya sa halip na kausapin ito ay nanahimik na lamang siya sa pwesto at nagmaneho. Malapit nang lumubog ang araw nang makarating sila sa bahay. Naunang lumabas sa sasakyan si Zia habang nakasunod si Louie. Si Maricar na nasa sala kasama ang nani ay napalingon. Bahagyang nabigla nang makitang kasama ng anak si Louie. Gusto niyang makita ang bata, paliwanag ni Zia kahit wala pa namang tinatanong ang ina. Lumapit naman si Louie upang magbigay galang kay Maricar na hesitant pa ng una. Nasa kwarto po si Luisa. Gusto niyo pong puntahan, sir? Natutulog po siya ngayon, saad naman ng nani. Tumanggo lang si Louie sa kasumunod sa nani na patungo sa kwarto ng bata. Pagkaalis ng dalawa ay nilapitan ni Maricar ang anak. Akala ko'y si Lindsay ang kasama mo. Dito ba siya maghahapunan? Uuwi rin agad siya, Maria. Tinitigan ng matagal ni Maricar ang anak saka nagtanong, may nangyari ba? Umiling si Zia pero kalaunan ay ikinwento na rin ang naganap kanina. Sus Marius, yung pinsan kamo ni Bea na kasabayan natin noon sa elevator. May relasyon sila, ani Maricar. Hindi ko po alam pero wala na kung pakialam kung anumang relasyon meron ang dalawa, tugon ni Zia at pagkatapos ay nagtungo sa kusina. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas ng kwarto si Louie na karga ang kagigising lang na anak para puntahan si Zia. Pero naabutan niya itong may kausap sa cellphone, nakangiting tumatawa. Naglaho ang tuwa sa mukha ni Louie habang ito ay pinagmamasdan. Bigla namang napalingon si Zia at mapagtanong na tumingin sa kanya. Lamabi pa ito at nagtanong kung anong sadya pero umiling lang si Louie. Pakiramdam niya ay may iba nang nagpapasaya kay Zia at hindi na siya iyon. Sinong kausap mo? Hindi napigil ang itanong ni Louie matapos nitong ibaba ang cellphone. Bigla namang naglilikot si Luisa at gustong magpabuhat sa ina kaya lumapit si Zia para kunin ang bata. Hindi sumagot si Zia at nilagpasan lang ito pero sumunod si Louie kaya nairita siya. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko, Zia. Hindi ko kailangang sumagot. Hindi ko kailangang ipaalam sa'yo kung sino man ang kausap ko dahil wala ka ng karapatan para magtanong pa. Bigla namang sumulpot si Maricar matapos marinig ang boses ng anak. Pakiramdam niya ay mauuwi sa pag-aaway ang dalawa kaya bago pa iyon mangyari ay mas mainam na naroon na siya, nakahandang umawat. Anong nangyayari? Tanong ni Maricar. Wala po, ma, si Zia. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Maricar sa dalawa saka napabuntong hininga. May bibilhin lang ako sa labas, ako na lang po ang bibili. Presenta ni Zia para makaiwas kay Louie. Ibinigay niya ang bata sa ina saka lumabas ng bahay. Pero hindi niya akalaing susundan pala siya ni Louie. Madilim na ng mga oras na iyon. Walang katao-tao sa lugar, tanging ilaw lang sa poste ang nagsisilbing liwanag sa paligid dahil wala ang buwan sa langit. Habang naglalakad si Zia ay napuna niyang may sumusunod. Bago pa makalingon ay niyakap na siya mula sa likod sabay takip sa kanyang bibig. It's me, ani Louie. Ang kabang naramdaman ni Zia ay biglang naglaho. Nagpumiglas siya sa yakap nito. Ano bang ginagawa mo? Tandang padamdam panipik. Namiss lang kita, Zia. Gustong-gusto kitang yakapin simula pa kanina sa may shop pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon, pag-amin ni Louie. Bahagyang lumayo si Zia saka dinuro-duro ito sa mukha. Ulitin mo pa yun at talagang ipapahuli kita sa police for harassment, banta ni Zia. Pero hindi natakot si Louie at mabilis na humakbang palapit para halikan naman ito sa labi. Ngunit bago pa lumapat ang labi niya kay Zia ay isang malutong na sampal ang ipinadapo nito. Sa lakas ay napaling sa ibang direksyon ang ulo niya, ang pisngi ay parang tinusok ng 100 karayom sa sobrang hapdi. Hinding-hindi ako papayag na mahawakan mong muli.
At ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit na kailan, Louie. Akmang lalampasan ito ni Zia nang hamarang si Louie. I love you. Mahal kita, Zia, mahina at puno ng emosyon niyang saad. Biglang sumikip ang dibdib ni Zia sa narinig. Ang salitang ilang beses niyang pinangarap na marinig noon mula kay Louie ay nasabi na nito, pero masyado nang huli ang lahat. Mas nasasaktan siya kaysa matuwa. Kung kailan, sobrang dami na niyang pinagdaan ng sakit ay sa kanya maririnig ang salitang iyon, na hindi niya akalaing maririnig niya pa mula kay Louie. Zia, please. It's not too late for us. Oo, nagkamali ako at gusto kong itama lahat kaya wala nang dapat pang itama, Louie, putol ni Zia. Dahil naubos na ko, pagod sa lahat. Kaya kung talagang totoo yang sinasabi mo, na mahal mo ko, pwede bang hayaan mo na lang akong maging masaya nang wala ka? Hayaan mo kung buuin ang sarili ko. Gusto ko ng pahinga. At hindi ikaw ang makakapagbigay noon sakin, matapos iyong sabihin ay tuluyan nang umalis si Zia. Naiwan si Louie sa daan, nakatulala. Hanggang sa unti-unting bumuhos ang ulan. Hinayaan niyang mabasa ang sarili. Ilang minutong ganoon si Louie hanggang sa napagpasyahang umuwi. Malakas pa rin ang buhos ng ulan pagdating sa subdivision. Lalagpasan na dapat niya ang guardhouse nang biglang may tumakbo at hamarang sa harap ng kotse. Mabilis na napapreno si Louie. Binusinahan ng taong hamarang habang napapamura sa iritasyon. Nagangat naman ito ng tingin at makikita ang takot sa mukha, tila umiiyak din ito. Ngunit dahil umuulan ay walang kasiguraduhan kung talagang luha ang pumapatak sa pisngi. Kayla, sambit ni Louie saka ibinaba ang bintana ng kotse para sigawan ito, what are you doing? Tandang padamdam, nasisiraan ka na ba ng bait? Muntik na kitang mabunggo. Naglakad naman palapit si Kayla patungo sa pwesto ni Louie. At gaya ng eksena nito sa pastry shop kanina ay muli itong nakiusap na tulungan sina Manuel at Linda. Sakto namang dumating ang security guard na nakakapote para ilayo ang dalaga. Nagsisisigaw si Kayla pero hindi na iyon pinansin pa ni Louie. Ang gusto na lamang niyang mangyari ay magpahinga. Magpalipas ng ilang araw at saka muling babalikan si Zia. Dahil naniniwala siyang muli pa silang magkakaayos na dalawa. Mahigit isang linggo ang lumipas at naging abala si Louie. Sa araw na iyon ay may nagaganap na meeting sa kumpanya. Wala si Alice ng mga sandaling iyon matapos utusan na kontaken si Zia dahil kahapon pa hindi sumasagot sa tawag o nagre-reply sa messages. Ilang minuto pa ang lumipas habang may nagpe-present sa harap ay tahimik na pumasok si Alice sa conference room. Automatikong nabaling ang tingin ni Louie sa sekretarya. Tahimik man ang pagdating ni Alice ay mabilis naman ang lakad patungo kay Louie. Yumukod siya para bulungan ito, Sir, hindi na po makontak ang number ni Ma'am Zia. Kaya inutusan ko na ang isang tauhan para puntahan sa bahay nila at ang sabi ay kahapon pa po umalis. May nakapagsabi ring kapitbahay na sa Cebu po ang tungo nila. Sa binulong ng sekretarya ay agad napatayo sa kinauupuan si Louie at walang ano-ano ay nilisan ang conference room ng walang paabi. Nagtungo agad si Louie sa Cebu para puntahan si Zia ngunit wala siyang naabutan. Bakante ang bagong bahay na itinayo sa lupain nito. Sinubukan niya ring kausapin si Lindsay at magtanong kay Patrick pero bigo siyang makakalap ng kahit kaunting impormasyon kung nasaan ang kanyang mag-ina. Kinausap na rin niya si Mrs. Lim pero wala rin itong nalalaman. Pinuntahan na rin niya sa kulungan si Chris para makiusap pero maging ito ay ayaw magsalita. Sa sobrang desperado niyang mahanap ang kanyang mag-ina ay kumuha na siya ng private investigator para alamin kung saang lupalop ng bansa nagpunta ang mga ito. Halos isang buwan ang hinintay niya para malaman ang lokasyon ni Zia. Ngunit ang impormasyon na binigay sa kanya ng investigator ay mas lalo lang nakadagdag problema sa kanya. Ayon sa investigator ay umalis ng bansa si Zia at nagpunta sa Thailand. Kaya mas lalong nahirapan si Louie na mahanap ito ngunit hindi siya sumuko. Ipinahanap niya sa mga tauhan ang kanyang mag-ina maging si Maricar na isinama ni Zia sa pag-alis. Buong taon niyang pinahanap ang mga ito ngunit bigong umuwi ang mga tauhan sa bansa. Hindi po talaga namin mahanap, sir. Sa tingin po namin ay nagpalit ng pangalan si Ma'am Zia, saad pa ng isa sa mga tauhan. Ang taong ayaw magpakita, mahirap talagang hanapin, komento pa ni Alice. Pero wag kayong mag-alala, sir. Hindi habang buhay na makakapagtago si Ma'am Zia mula sa inyo.
Babalik at babalik siya kung saan man siya nararapat, dugtong pa nito. Ang mga salitang binigkas ni Alice ang pinanghahawakang pag-asa ni Louie. Naniniwala siyang magkikita at magkikita silang muli ni Zia. At sa muli nilang paghaharap, hinding-hindi na niya hahayaang mawala pa ito sa piling niya. 3 taon ganoon nakatagal ang lumipas na hindi nakikita ni Louie ang kanyang mag-ina. Miss na niya si Zia lalo na ang anak. Ngunit sa halip na malungkot ay nagpatuloy sa buhay si Louie kahit pa dumanas siya ng depressed *on. Sa labis na pangungulila sa mag-ina ay mas inabala niya ang sarili sa trabaho upang hindi maisip ang dalawa. Nagpatayo ng mansion para kay Zia at bagong negosyo para naman sa anak. Iba't ibang partnership sa loob at labas man ng bansa. Pinapagod ang sarili para huwag lang mangulila. Almost every week ang business trip at sa linggong iyon ay nasa Thailand siya, sa isang high-end restaurant upang makipag-dinner meeting sa investor. Ngunit hindi niya inaasahang sa halip na si Mr. Sam Argo ay ang anak nitong dalaga ang naghihintay sa pina-reserved na table. Sa itsura pa lang ng dalaga, si Giselle ay napansin na ni Louie na hindi lang simpleng dinner ang mangyayari. Napaka-sexy ng suot nito na parang gusto na niyang haburin ang coat at ipatong sa balikat nito para lang maitago ang halos lantad ng dibdib. At habang palapit pa lang sa table ay ngiting-ngiti na si Giselle. Nang makalapit ay mas lalo pang lumawak ang ngiti nito. Akala ko'y hindi ka na darating, anito sa mapang-akit na tono ng boses. Tahimik namang naupo si Louie kaharap ito. Si Mr. Sam Argo. Muling nangiti si Giselle sa kamapang-akit na inipit ang ilang takas na buhok sa likod ng tenga. Sudden change of schedule kaya ako na ang pinapanta ni Daddy. Biglang kumunat ang noo ni Louie sa kanagbaba ng tingin sa table nang maramdamang may kung anong sumagi sa binti niya. Dahil sa tablecloth ay hindi niya makumpirma kung ano iyon. At nang maulit ang naramdaman ay sa kanya na kumpirmang inaakit siya ni Giselle gamit ang paa nito. What are you doing? Nagkunwari namang nabigla ang dalaga. What are you talking about? Napatiimbagang si Louie. Kung pwede nga lang umalis ay kanina pa dapat siya tumayo. Pero hindi niya yun maaaring gawin. Isang mahalagang investor si Mr. Sam Argo at hanggat maaari ay gusto niyang magtagal ang partnership. Kaya nagpigil si Louie at umorder na lamang ng pagkain. Ganoon din ang ginawa ni Giselle. Habang hinihintay ang order ay kinausap ito ni Louie tungkol sa negosyo na dapat ay sa ama ni Giselle ipinapalam. Pakisabi na lamang kay Mr. Sam Argo ang napag-usapan natin, aniya matapos sabihin ang detalye. Napangisi naman si Giselle. That's it. Wala kang ibang ikukwento. I'm a bit curious sa life mo. Kung single ka ba or pambibitin pa niya? May asawa ako't anak. Nagtaas ng kilay si Giselle. Oh, come on. Alam ng lahat na divorced ka na. Ang gusto ko lang malaman ay kung may idinidate ka bang iba or wala. Divorced or not, hindi ko kailangan ikwento ang personal kong buhay. At para sakin, asawa ko pa rin siya kahit hiwalay na kami. Biglang naglaho ang tuwa sa mukha ni Giselle. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi ni Louie. Pero divorced na kayo so ay pagpilantik ng kamay ay bigla niyang nasagi ang isang waiter. At natapon ang dala nitong pagkain sa suot niyang skirt, singgal ni Giselle sa kamabilis na tumayo. Look what you did. Do you know how expensive this skirt is? Agad namang humingi ng pasensya ang waiter sa Thai language na hindi nila maintindihan. No, you have to pay for this. Si Giselle na dinuro-duro na sa balikat ang waiter. Yumangay ang paligid dahil na rin sa mga customer na nakikiusyuso sa nangyayaring gulo. Tumayo na si Louie para awatin ang dalaga pero nang makita kung sino ang babaeng paparating na nakauniforme ay biglang tumigil ang mundo niya. Zia, nasambit ni Louie habang nakatitig sa mukha nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Zia na agad humingi ng paumanhin kay Giselle matapos magpakilala bilang manager. Tinitigan ni Giselle ang mukha ni Zia dahil tila pamilyar sa kanya. Are you a Filipina? Tanong niya pa. Yes po, ma'am. Then, pakisabihan niyang waiter niyo na bayaran tong skirt na suot ko. Ang mahal-mahal nito tapos tatapunan lang ng pagkain. Tandang padamdam panipik. Reklamo pang muli ni Giselle. Pasensya na ma'am pero walang ginawang mali ang kasamahan ko. Kayo po ang nakatibig sa kanya kaya nabitawan niya ang hawak na plate. Nakita po iyon ng dalawang kong mata at iba pa naming kasamahan, ani Zia. What? At talagang sakin mo pa isisisi ang mali ng waiter.
Bakit? Dahil hindi niyo kayang bayaran tong damit ko. Akusa ni Giselle. Pasimpleng ngumiti si Zia na ikinatulala ni Louie. Alam niyang may kakaiba sa ngiting iyon. May CCTV po kami rito. At kung mapatunayan na nagkamali nga ang waiter namin ay ako mismo ang magbabayad ng damit niyo. Pero kung hindi ay gusto kong humingi kayo ng sorry sa pagsasabi ng hindi maganda sa waiter maging sa pang-iistorbo sa iba pang customer. Natigilan si Giselle. Noon ka na mag-sorry siya sa mga nasabi sa waiter. Kaya agad siyang humingi ng tulong kay Louie pero hindi siya nito pinansin. Nandito ka lang ba the whole time? Tanong ni Louie kay Zia. Muling ngumiti si Zia sa kabahagyang yumukod bilang senyales ng pamamaalam. May one ko na po kayo, aniya. Pagkaalis nito ay nagtanong si Giselle, do you know her, Louie? Nakasunod pa rin ang tingin ni Louie sa papalayong si Zia saka ngumiti. She's my wife. Sa halip na magpunta sa staff room ay dumiretso si Zia patungo sa banyo. Mabilis ang lakad hanggang sa tuluyang manlambot ang tuhod at napakapit sa pader. Pagpasok sa loob ay agad siyang humarap sa sink saka binuksan ang faucet. Gusto lang niyang marinig ang lagaslas ng tubig para okupahin ang isip. Humarap siya sa salamin at pinakatitigan ang sariling refleksyon, na nanalanggan na sana ay hindi napansin ni Louie ang kabang nararamdaman. Sa totoo lang ay gusto na talaga niyang magtago kanina, taguan ang dating asawa. Pero hindi naman niya pwedeng pabayaan na lamang ang kasamahan na apihin ng customer lalo at wala naman itong nagawang mali. Naghugas siya ng kamay at pagkatapos ay 3 beses na huminga ng malalim dahil nasisiguro na muli niyang makakaharap si Louie sa oras na bumalik siya sa. Bigla siyang napalingon sa pintuan nang makita si Louie mula sa refleksyon ng salamin na nakasandal sa hamba ng bukas na pinto. Anong ginagawa mo rito? Ladies room to, aniya na bahagya pang napapikit matapos mautal. Matagal ka nang nagtatrabaho rito. Ani Louie. Tumanggo lang si Zia bilang sagot at baka mautal na naman. Gusto niyang tingnan si Louie para malaman kung anong ekspresyon ang ipinapakita nito. Kung iritado, galit o kung ano pa mang reaksyon na hindi kaaya-ayang tingnan. Ngunit hindi niya magawang tumingin dahil titig na titig ito sa kanya. Ba't bigla kang nawala at naglahong parang bula? Si Luisa, kamusta na ang anak natin? Ayos lang siya, nasa tinutuluyan kong apartment, ani Zia na hindi sinagot ang unang tanong. Gusto na niyang lumabas pero nakaharang si Louie. Kabado siyang baka may bigla itong gawin sa kanya, dahil kung siya ang nasa katayuan nito. Paniguradong magwawala siya matapos ang 3 taong hindi pagkikita. Pero naglakas loob pa rin siya at humakbang palapit. Excuse, dadaan ako. Kumaibot ang isang kilay ni Louie at nanatili sa pwesto, wala itong balak paalisan. Hindi ngayong nagkita na muli silang dalawa sa loob ng ilang taon. Kamusta ka ngayon, may iba ka na bang karelasyon? Ani Louie. Nagbaba ng tingin si Zia saka umiling. Sa tugon nito ay bigla na lamang naikuyom ni Louie ang sariling kamay, hindi dahil sa galit kundi dahil sa tuwa. Simula kanina ay hindi na niya maintindihan ang sarili. Galit dapat siya, iyon ang natural na reaksyon sa ganoong sitwasyon, pero hindi. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya kahit pinagmamasdan lang si Zia. Natutuwa rin siya at nagpipigil ng ngiti simula pa kanina matapos itong sundan. Para siyang nasisiraan ng bait, hindi normal ang nararamdaman niya ngayon. Hindi mo pa bababalikan ang girlfriend mo. Baka kanina pa siya naghihintay sa'yo, ani Zia. Hindi ko siya girlfriend at wala kaming relasyon. Anak siya ng investor na dapat kamiting ko ngayon, kaso hindi samipot. Paliwanag ni Louie na binigyan ito ng daan para makalabas ng banyo. Okay, sige at kailangan ko nang bumalik sa trabaho, komento ni Zia. Hinayaan naman ito ni Louie na makaalis sa kabainuikan ang table pero wala na roon si Giselle. Hindi na rin naman siya nag-abala pang alanin kung bakit at kinain na lamang ang in-order na pagkain. Matapos ay agad nagbayad pero hindi pa siya umalis sa lugar. Nanatili siya hanggang sa sinabihan ng waiter na malapit nang magsara ang restaurant. Doon lang tumayo si Louie at lumabas. Dumiretso siya sa inarkilang sasakyan at nag-abang. Ilang minuto ang hinintay niya pero wala pa ring Zia na lumalabas. Nagsisimula na siyang mag-isip ng kung ano-ano na baka tinakasan siya nito. Hanggang sa may lumabas na ilang katao mula sa restaurant. Ang isa ay yung waiter kanina na nakatikim ng masasakit na salita mula kay Giselle.
Maya-maya pa ay may lumabas muli at si Zia na iyon, na inilalak ang pinto ng restaurant. Hanggang sa pamatak na ulan, sunod-sunod at tuluyan nang ang bumuhos ng malakas. Kaya hindi na nakaalis si Zia at ilang sandaling naghintay na tumila ang ulan. Walang kahit ideya na pinapanood ni Louie hanggang sa buhayin nito ang makina ng sasakyan. Saka lang napalingon si Zia sa kotse na papalapit sa kanyang pwesto. Mukhang nakalimutan mong magdala ng payong, gusto mong sumakay at ihahatid na kita pauwi sa tinutuluyan mo. Alok ni Louie matapos ibaba ang bintana ng sasakyan. Humigpit ang hawak ni Zia sa strap ng nakasukbit na bag sa kanyang balikat. Salamat na lang pero malapit lang ang sakayan ng bus dito, tanggi niya. Natatakot ka bang may gawin ako? Ani Louie na tinitigan ito ng mabuti. Don't worry. Kung may gusto man akong gawin, dapat kanina pa at hindi na pinaabot sa ganitong oras. Kung ayaw mo pa rin ay hindi kita pipilitin pero mukhang walang balak tumigil tong ulan. Ikaw rin, mababasa ka lang. Nagtagal ang titig ng dalawa sa isa't isa hanggang sa tuluyang makumbinsi si Zia na sumakay sa kotse. Ilang minuto silang tahimik sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho si Louie. Kamusta naman ang buhay? Hindi ka ba nahirapan sa pag-aalalaga kay Louisa habang nagtatrabaho? Maya-maya pa ay tanong ni Louie. Mahirap pero kinaya ko naman. Pwede ko ba siyang makita ngayon? Sandaling napasulyap si Zia saka ibinalik ang tingin sa labas. Hindi kanya kilala. Humigpit ang hawak ni Louie sa manibela. Hindi mo ako pinakilala sa kanya. Hindi ba siya nagtanong o hinanap man lang ako? Mahina hong tanong sa kabila ng narinig. Sorry, iyon lang ang nasabi ni Zia. Maya-maya pa ay nilingon si Louie at nakitang mahinahon pa rin itong nagmamaneho. Na hindi niya inaasahan. Buong akala niya ay sasabog na lang itong bigla sa galit pero hindi. Kaya takang-taka si Zia, dahil hindi ganoong klaseng tao si Louie. Is it the right way? Natauhan naman si Zia saka mabilis na tumingin sa labas ng sasakyan. Iliko mo na lang dyan, malapit na yung apartment ko rito. Malapit. Kung sa mismong tapat kita ihatid. Umiling si Zia. Hindi niya gustong malaman nito kung saan siya nakatira at baka mambulabog na lang itong bigla sa buhay nilang mag-ina. 3 taon nang nanahimik ang buhay niya at gusto niyang manatiling ganoon. Mabuti na lamang at hindi na nagpumilit si Louie. Pagkababa sa kotse ay nagmaneho rin agad ito paalis at siniguro ni Zia na hindi talaga siya masusundan hanggang sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ay ikinwento niya sa ina ang muli nilang pagkikita ng dating asawa. Nabahala naman ito na baka muling bumalik sa buhay nila. Anong gagawin mo kung muli kang kulitin? Ani Maricar. Huwag kayong mag-alala, ma. Sigurado akong hindi siya magtatagal dito at babalik din sa Pilipinas. Mahalaga sa kanya ang trabaho kaya hindi niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. Saka, sa tingin ko ay, nakamove on na siya. Matapos ang pag-uusap ay nagpahinga na sila. Kinabukasan ay walang Louie na nagpakita sa restaurant hanggang matapos ang buong linggo. Nakakapagtaka pero inisip na lamang niya na baka bumalik na ito sa Pilipinas at naging abala sa trabaho para pagtuunan pa siya ng pansin. Hanggang sa may patawag si Zia ng nagmamay-ari ng pinagtatrabahuhan para ipaalam na ililipat siya sa ibang branch. Biglaan pero dahil desisyon iyon ng amo ay wala na siyang nagawa pa. You know our branch in the Philippines. You're moving there, sabi ng Thai owner. Nagtanong si Zia kung bakit sa dinami-rami ng branch ay sa Pilipinas pa siya inilipat. Saka, sa pagkakaalam niya ay wala naman silang branch doon, pero ngayon ay meron na. Ayaw niya mang mag-isip ng kakaiba pero hindi niya maiwasang maghinala na baka may kinalaman dito si Louie. Lalo pa at napakalayo ng sagot ng amo sa naitanong niya. Parang nagdahilan na lamang pero hindi naman talaga iyon ang totoong rason ng kanyang paglipat. Nang makauwi ay dumiretso si Zia sa kwarto kung saan ay naabutan niya ang inang si Maricar na inaantok habang nagbabantay sa natutulog na anak. Tahimik na lumapit si Zia saka ito hinawakan sa balikat. Lipat na po kayo sa kwarto niyo, Maria. Nagising naman si Maricar saka tumayo. Kamusta ang trabaho? Ayos lang po, Maria. Nag-nosebleed nga pala kanina si Louisa, pahayag ni Maricar. Nag-alala agad si Zia. Dinala niyo po ba sa ospital? Saka naupo sa kama at hinaplos-haplos ang buhok ng anak. Wala tayong pampa-ospital. Ayoko namang gamitin ang perang inipon mo para sa operasyon niya, sagot ni Maricar.
Bumuti rin naman agad ang pakiramdam niya matapos kong lapitan ng paunang lunas. Kahit na po, ma. Tinawagan niyo sana ako. Madali lang naman kitain ang pera, mas mahalaga pa rin si Luisa. Mahalaga pa rin si Luisa. Lumamlam ang tingin ni Maricar sa anak. At paano ka naman? Masyado mo nang binubugbog ang sarili mo sa trabaho. Kapag nagkasakit ka, ano nang gagawin ko, namin ng apo ko? Natahimik si Zia at ilang sandali pa ay ikinwento na malilipat siya sa Pilipinas. Paano ang operasyon ni Luisa? Agad nitong tanong. Siyempre, matutuloy yun, ma. Magpapadala naman ako ng pera pandagdag. May iwan kami rito. Ani Maricar, hindi ba pwedeng sumama na lang din kami sa iyo pabalik ng bansa? Nahirapang magdesisyon si Zia ng mga sandaling iyon. Kaya nagpatuloy pa sa pagsasalita si Maricar, saka, anak. Ayoko ko man itong sabihin, dahil alam kong panghihinaan ka ng loob pero baka oras na para humingi ka ng tulong kay Louie. Tutal ay nagkita na rin lang naman kayo at ang sabi mo nga, hindi siya galit. Kaya baka may magawa naman siya tungkol kay Luisa. Napatingin si Zia sa natutulog na anak. Napakapayapa ng tulog nito na parang walang iniindang sakit sa tuwing gising. O siya, matutulog na ko. Pag-isipan mo ng mabuti ang sinabi ko, okay. Hindi naman kita pinipilit na lumapit kay Louie. Pero baka sakaling kahit papaano ay gumaan naman itong pinagdadaanan mong hirap. Pagkaalis ni Maricar ay sakalang tuluyang tumulo ang luhang kanina pa pinipigilan ni Zia. Hindi man nagrereklamo sa dinarones ay aminado naman siyang, dumadaing na talaga sa sobrang hirap. Gusto niyang magpahinga pero hindi niya magawa dahil nakasalalay ang buhay ng anak. Kailangan niyang makaipon ng malaking halaga para kay Luisa at sa operasyon nito. Matapos ang 3 linggo ay nakabalik na ng bansa sila Zia. Isinama niya sa pag-uwi ang ina't anak dahil hindi niya kayang malayo sa mga ito. Habang palabas sa airport ay may 2 nakasuot na lalaki ang lumapit. Ma'am Zia, naghihintay na po ang sasakyan sa labas. Napaatras naman si Zia at automatikong hinawakan ang stroller kung saan nakasakay ang anak na tulak-tulak ni Maricar. Sino kayo? Nagpalingga-lingga siya sa paligid, naghahanap ng security staff para madaling makahingi ng tulong kung sakaling may gawing hindi maganda ang mga ito. Magkasabay na inilabas ng 2 lalaki ang identification card para ipakita kay Zia. Pinadala po kami rito ni Sir Louie, saad ng nagngangalang Lemuel. Nagkatinginan si Zia at Maricar, matapos ay muling binalingan ang 2 lalaki. Paano kung ayaw naming sumama? Hindi po namin kayo pipilitin pero ang utos po ni Sir Louie ay sundan kayo hanggang sa makauwi. Nasaan siya ngayon? Nasa mansion po, sagot ng unang lalaking kumausap, si David. Kumunot ang noo ni Zia. Sa Rodriguez Mansion. Parehong nanlaki ang mata ni Zia at Maricar sa narinig. Anong ginagawa niya roon? React agad ni Maricar. Pero hindi na nagsalita ang 2 lalaki at nanatiling naghihintay sa desisyon ni Zia kung sasama ba o hindi. Anong desisyon mo, anak? Ani Maricar. Tumikim si Zia para kunin ang atensyon ng 2. Sige, sasama na kami. Kumilos agad ang 2 lalaki sabay kuha ng mga dalang luggage at iba pang bagahe. Matapos na makasakay sila Zia sa kotse ay may ibinigay na cellphone si Lemuel habang nagmamaneho si David. Pinabibigay po ni Sir Louie, sa inyo po yan. Bakit? May cellphone naman ako, hindi ko to kailangan. Gustong isauli ni Zia ang hawak pero ayaw nang kunin ni Lemuel. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone, unknown ang nakaregister pero sinagot pa rin niya, hello. Welcome back, boses ni Louie mula sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Nothing, ang anak ba natin, sinama mo? Kasama ko siya pati si mama. Ang sabi ay nasa cruise mansion ka, bakit? Dito na ko tumira simula nang iwan mo ko. Gusto mo bang dito na magstay? Pinaayos ko ang buong mansion para sa pagbabalik nyo. Hindi, mama boses ni Luisa. Sino kausap mo? Nahigit ni Zia ang sariling hininga. Hindi malaman kung paano sasagutin ang bata. Tinatanong ka ng anak natin, Zia. Sabihin mo kung sino ako sa buhay nyo, ani Louie mula sa kabilang linya. Walang ano-ano ay pinatay *n ito ni Zia ng tawag. Saka sapilitang binalik ang cellphone kay Lemuel. Pagkatapos ay nanahimik na sila buong biyahe hanggang sa makarating sa dating tinitirhan.
Ang inaasahan nila Zia ay isang marumi at magulong bahay. Pero nagulat silang dalawa ni Maricar nang makitang malinis ang bakuran maging ang loob. Kung anong itsura bago nila iwan ay ganoon pa rin ang ayos na tila hindi sila nawalan ng 3 taon. Zia, tili ni Lindsay ang maririnig sa buong kabahayan sa kaniyakap ng mahigpit ang kaibigan. "Namiss kita. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na uuwi kami ngayon?" "Pinaalam ng dati mong asawa kaya nagpunta ako rito. Si Mr. Arnold. Nandito siya." Balik tanong ni Zia. "Sinabi ko sa kanyang uuwi ka ngayon kaya sinundo ka sa airport." Pagkatapos ay natuon ang atensyon sa bata. "Hello, Baby Luisa, ako nga pala si Tita Lindsay." Saka pinisil-pisil ang pisngi. Napakunot noo naman si Zia sa sinabi nito. "Hindi namin siya nakita dahil sinundo kami nang hindi na niya itinuloy ang sasabihin." "May contact number ka? Tawagan mo't baka naghihintay pa rin yun sa airport." "Oo nga, nakakahiya naman sa kanya sa dami ng naitulong samin," komento ni Maricar. Pagsang-ayon pa ni Zia, nang dahil sa kabutihan ni Arnold ay nagkaroon siya ng tahimik na buhay malayo kay Louie. Dahil sa tulong nito ay nakaalis sila ng bansa at nanirahan ng matagal sa Thailand. "Wait, tawagan ko lang," ani Lindsay saka bahagyang lumayo. Pagbalik ay ibinigay ang cellphone sa kaibigan. "Gusto kang makausap." "Hello, Mr. Arnold. Sorry, pero nakauwi na kami rito sa bahay." "Ayos lang, Zia. Tinawagan ako ni Mr. Rodriguez at sinabing sinundo ka na niya. Hindi ko alam na may contact pa rin pala kayo hanggang ngayon." Humigpit ang hawak ni Zia sa cellphone. Kauuwi lang nila pero nagsisimula ng memerwisyo si Louie.